Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective your energy at this time. Actually, ngayon, naka-align ka for change, no? Ina-align ka na sa parang there's transformation, change sa buhay mo. Na-align ka ng angel, no? So, ma-rebirth ka na or magkaroon ng change na sa buhay mo. And with the death card here, there's change sa buhay mo kasi bakit? Parang kinontrol, ni-restrict o minanipulate o pinistay ng devil ang buhay mo. Or ng mga gawa ng witchcraft man kasi may say ng witchcraft na or any demonic na influences o mga ginawa sa iyo ba na parang nakulong ka sa kanilang kapangyarihan, itim na kapangyarihan ba ng devil o ng evil forces, ganyan, o inuppress ka, inatake, gano'n, pinisti ka nila, gano'n, experience ng pestilence, pero bukas na it's time for you to be released. Na-align ka na for a change. That's why makalabas ka na dyan sa, sa tawag dito, sa demonic influences, sa ginawa sa'yo na kung ginawan ka man ng witchcraft or any demonic, no, evil, o sa control ng devil. So, yan. Or pare kung may addiction ka ba guys ba, no? Makawala ka na dyan, sa, matanggal yan sa addiction mo. Makalaya ka na, maset free ka na ba? Yan. At ina-align ka na ng angel, i-clarify natin ito. So, see, tuloy-tuloy ang yung alignment yan siya guys, alignment. Para ma-release na yan sa iyo yung mga negativity, yung mga restrictions, nagkukontrol sa iyo, matanggal na sa iyo yung mga baggage, mga karga, so kinargahan ka, no? Parang, pahalang pa to kanina. Ayan, reversal talaga to. So, tuloy-tuloy, no? Na, nire-release yung sa iyo, yung mga tinatanggal sa iyo, yung mga baggage, mga karga ng anghel na yan nagtatanggal, guys. Kasi, yan ay nagiging unstable ka, unsecured, and hindi komportable yung buhay mo. Kasi parang wala kang kalayaan, di ba? Pero there's change, para magkaroon ng change, transformation, change sa buhay mo, na malaya ka na, may total freedom. Yan. And then, maging ka na din, maging abundant yung buhay mo. Nang sa ganun ay maging abundant na yung buhay mo. Pwede din magkaanak ka kasi may baby dito. Maging rooted, grounded ko kasi may root dito, no? And maging masagana na yung buhay mo. Like, masagana sa pagkain, masagana sa lahat, no? And you will live healthy, and fresh. And yun ang sa'yo ng lahat ng all good things in life. No? Na-attract mo yung all good things in life. And there's 3 of Cups here. So, para magtagumpay ka na, saan? Parang there's celebration or tagumpay or more clarification with the 3 of Cups. Let's see.
So, ayan. Dahil nga nagtagumpay ka na, this is a sign of victory, o na matagumpay, no, na you are strong, may inner strength ka, may inner stillness, and nagtagumpay ka na dahil mayroon ka inner strength and inner stillness. You are strong now, na lumalayo na tong ano sa'yo, itong matalikod, at lumalayo na sa'yo yung devil or any evil na ginawa nila sa'yo. Control, yung mga nang-control, na manipulate sa'yo, na ano nakapaglagay ka na ng boundary, healthy boundary, yan. At may boundary ka na, hindi na sila pwedeng makapasok o makapangimasok sa buhay mo. Hindi na sila suswertihin na makapangialam pa ng buhay mo. They're cold, vicious, and emotional right now. They're cold and emotional. Maring galit pa yan. Baka naghimutok sa galit yan kasi nadja-jugglingan sila. Hindi na sila masaya, hindi na sila contented. Kasi alam niyo kung ano napapasaya sa mga kung tao man yan o mga evil forces. Basta mga evil. Yung paggawa nila ng kabaluktutan, paggawa nila ng mga kasamaan sa iba. They take pleasure sa pain ng iba, sa sufferings ng iba. Ganyan sila. Ganyan yung mga evil. Hindi kagaya sa mga empathetic and mga busilak ang puso na naawa pa nga sila pag nakikita nila nahirapan yung iba, di ba? Kahit hayop, naawa sila, no? Pero itong mga evil ay kasi ilagay sila kapang halit, kapang hasik ng lagim, o kapang harm, pamiste, gawa ng evil sa iba, deceit and scheme, kasi they take pleasure on sufferings and pain of others. Nakikita nila sa suffer o nahirapan o in pain yung iba. Yan ang sign ng evil. So, ito yung sinasabi ng God, no, sa mga evil. Sa mga evil. Sa mga evil na hindi na daw makapang tong mga evil na to, hindi na tatalab yung ginagawa nila. Hindi na mangyayari yung gusto nila. Hindi. Teka lang, alam ko pa. Hindi na sila magtagumpay. Ayan yung ibig sabihin dito ng the world. Hindi na magtagumpay. Kumbaga, yung mga plano nila, hindi na magsasucceed. O anything na ginagawa nilang kaibilan, no, scheme and deceit, evil, manipulation, hindi na magtatagumpay daw yung mga evil na yan. Yan ang pinapasabi ng God, no, sa mga evil na kung meron mga evil, natural na yun sa mga evil na magsinungaling sila at manipulate and manghalit sa iba, na inggit ang pinapairal nila patao mo kung ano, o kaya ay greediness ang pinapairal din nila, basta ganun. Search for the evil, kung ano yung mga evil, no? Yan, hindi na daw sila magtatagumpay sa kanilang mga action, hindi na. At kung hindi siya. Hindi epekto eh.
hindi na makapag-take ng action daw. Yun ang sinasabi niya sa mga evil na hindi na sila makapag-take ng action. Ewan ko kung saan. Siguro sa mga evil doings na hindi na sila makapag-take ng action against sa magagawa nila o ginagawa nila ng mga evil, no? O scheme and deceit man. Basta scheming and deceitful, yan ay evil. Sign din ng evil. Liar, manipulative. Inggitiro, sign ng evil yan. Source yun na lang. Basta yun ang ibig sabihin nito, no, na hindi na sila makapag-take ng action daw, and then hindi na sila magtatagumpay sa kanilang mga ginagawa at mga plano at mga goals. Puro upright. Sa kabilang buhay daw, paparusahan pa sila ng God. Dahil sa kanila mga evil doings, sa evil nga sila. Yung mga evil, kadalasan sa mga ayaw magbago yan. Mga tuwiran pa yan. They take pleasure on harming others. They take pleasure sa masamang gawain nila sa iba. At ito pa pinapasabi niya, maging emotional daw mga evil. Maging mahina. Hindi mamuhay ng kompleto. At sabi ko na ba yung may impyerno ang kaluluwa nila sa bilang buhay. That's not only a warning sa mga evil, but yan ang truth from God. Yan naman talaga kasi sa Bible, di ba? Saan ba nilalagay yung mga ganun? Kaysa impyerno talaga yung nilalagay ng God. So, may warning yan. Meron sa Bible yan. Sa Bible yan. So, ayan o, na hindi sila mamuhay ng prosperous. Or, clarify ko. Na hindi mamuhay ng kumpleto. O, hindi din sila mamuhay ng prosperous. Siguro mag-umpisa na yan. Magiging weak na din ang mga evil. Mahina. Sa bilang buhay, parusahan pa sila. Sa bilang buhay. Dahil pinili nilang maging evil instead na maging mabuti. So, 7th chakra, Archangel Uriel. Pinili nila ang sa side ng darkness kaysa sa side ng light. Pinili nilang maghasik ng lagim. Ang sundin ang binigay na mission sa kanila ni Satanas. Ng evil forces. So, 7th chakra, Archangel Uriel. 5th chakra, Archangel Gabriel. So, tinanggal na ni Archangel Gabriel at Archangel Uriel yung masumpa spell. Tinanggal na nga daw. At hindi sa nagsishell, kundi tinanggal na ni Archangel Gabriel, Archangel Uriel ang hindi siya sumpa
Hindi yan, baka manifestation. Hindi. Merong ginawa sa'yo eh. Hindi yan spell. Merong ginawa sa'yo. Baka hex lang. A spiritual attack. Kasi may priestess dito. Spiritual attack. Ewan ko anong klase spiritual attack. Basta spiritual attack siya. Tinanggal na siya sa'yo. At yun ay yung parang naka-experience ka ng anxiety ba, nag-overthink ka, inatake yung isip mo, tinanggal na oh. Parang na-unite kasi yun sa'yo eh. Naging isa sa'yo, yung spiritual attack nila, masok. Pero tinanggal na ni Archangel Gabriel at Archangel Uriel yung spiritual attack. Nagagawan ata mga priestess ang gumawa. Mga priestess, alam mo yung mga priestess. Mga gumagawa ng spiritual. Like witchcraft. Yan. Any forms of witchcraft or sorcery. Forever din sila sa impyerno. Ang kaluluwa nila. May mga namatay na sa kanila. So, siguro may buhay pa sa kanila. Gumawa niya siya, pero may mga namatay na magician, no? Mga gumawa ng witchcraft to sa'yo. Mga priestess, spiritual attack yung ginawa nila. Mas spiritual attack. Ewan ko kung anong klase ng spiritual attack. I don't know. Basta yun. Yun siya. May nag-iisip na babae naka-experience ng anxiety na magte-take ng action. So, parito niya sa first swords. Para mangyari yung gustong-gusto niya, naka-experience ng anxiety to the thinking. Mayroong naka-experience ng anxiety. So, siya nga ito naka-experience ng anxiety. Para mangyari yung gustong-gusto niya, magte-take siya ng action. Para maprotektahan siya, para may mag-guard, may maprotekta sa kanya, para bang pagod na siya sa buhay. Natake yung isipan niya. Para ma-set free na siya, guys. May mga nang-atake sa kanya, may mga nambabaksa, may mga nang-reader. Kadalasan hindi makikita yung mga atake na yan. So, spiritual to. Natake to ng spiritual. Naka-experience anxiety yung isip nito, tina-target. Kaya naka-experience anxiety. Para makatulog na siya ng mahimbing. Makalaya na siya sa nakabalot na itim na kapangyarihan sa kanya. Para makalaya na siya sa mga restriction. Sa nagpapahirap sa kanya. Hirap kaya niyan pagka ganyan. Yan yung sinasabi ng God na yung mga mangkukulam kung sa Tagalog, o witches and wizards kung sa English, they oppress people of God. Kaya sila hinatulan sa impyerno afterlife. No? Para sa kanila, wala lang yan. Tuwa pa sila kasi evil sila, guys. No? Siguro pinaklouded ng devil yung kanilang isipan. Tuwa sila, pero hindi nila alam yung hindi nila para impyerno. Hindi yata sila nang babasa ng Biblia. Yan.
Gusto niya mag-take ng action at magtagumpay siya na mag-take ng action. Yun ang gusto niyang mangyari. Nasa ganoon, yung mga gumagawa sa kanya ng na may faith sila sa hindi sa universe kundi sa kasi kadalasan na inanuhan din ng mga ganyan gumagawa ng spiritual universe hindi sila sa God, no. Kahit binabanggit pa nila yung pangalan ng God, kahit sa God, kung ganyan ang kanilang gawain ng witchcraft, evil doings, hindi yan sila sa side ng God. Kasi na demonic, sakop sila ng darkness pag ginagawa nila. Para hindi maging sakop ng darkness, di ba bago, di ba? So, ganun na naman yun eh. Para mawala ng faith na to kay Satanas, itong mga gumagawa doon ng witchcraft sa kanya, guys. So, alam niyo may gumagawa sa kanya ng witchcraft para hindi na magkaroon ng equal give and take, para hindi na para hindi na sundin ni Satanas yung mga hiniling nila kay Satanas. Pero kapalit kanya kaluluwa nila eh. Miling sila doon pero kapalit din kaluluwa nila. Takay na Satanas, mga nagbinta ng kaluluwa nila yan. Yung mga gumagawa yan, nagbibinta yan. Kumbaga, kapalit talaga ng kaluluwa nila. Kapalit talaga ng paghiling nila kay Satanas ay kaluluwa nila. Nagbintayan sila ng kaluluwa kay Satanas, kaya ganun. Dahil sa gusto nila ng power o kung ano man hiniling nila kay Satanas. Mangontrol. Sa ganun ay klaro na yung judgment niya, yung isipan niya. Itong the thinking woman. Ay paglalaban niya na itong gagawin niya, lalaban siya makipaglaban siya. Hindi siya atras sa labanan para maging masaya na ang buhay niya, ang pamilya niya. At there's harmony, love, balance sa buhay nila ng kanyang pamilya. Lalaban daw siya. Pero hindi dapat lumaban ng witchcraft na nang gawin, ha? Kasi ikaka-impyerno nga ng kaluluwa yan, guys. Okay? Hindi ganun yun. Baga, manalangin na lang at pa sa Diyos. Kasi kung gagawa din kayo ng witchcraft, kung balak na gagawa siya ng witchcraft, kung ma-spell din, labanan sa spiritual na mga ganyan, maging kampo din siya ng kadiliman. Matatangay ang kaluluwa niya. So, panalangin ang magandang weapon dyan. At maging obedient sa God, hindi ko pabayaan ang kanyan. Maging mabuti, maging righteous, obedient. Hindi man nalo itong mga evil na ito. Yun nga sabi ng God na ngayon lang nabuhay pa sila at yung gumagawa sila ng mga witchcraft nila, tawan-tawa sila, lalo kung nasasaksi. Pero afterlife, puro na ngayon sila pagdurusa. Bakit? Parusahan sila ng God sa pierno yung mga gumagawa ng witchcraft. At nasa ganun maging komportable na stable, confident. Itong the thinking woman. Meron siya pupunta siya sa'yo. Yung hinayang. Pupunta to sa'yo. Meron siyang isi-send o may offer, may offer nga siya, guys.
May offer o may hilingin. Pwede din. O may offer daw eh. Let's see. May offer siya. Hindi yung person na hiwalay sila eh. Kundi hindi yung ex-lover na narilingan, kundi basta may offer to sa'yo. Itong offer. Hindi mo ex-lover to si the thinking woman eh. Pero may offer siya sa'yo. Ayaw mag-umpisa na mag-reach out sa'yo daw yung ex-lover mo. May offer niya sa'yo. Kaya may, dito, ex-lover oh. Sama na hiwalay kayo, no? Yan ang offer niya. Na mag-umpisa na mag-reach out itong ex-lover mo. Ano naman ang kanyang gagawin? Pero may kapalit. Anong kapalit? Gusto niya ng freedom. From the devil, siguro. Yes, gusto niya ng freedom from the devil. Kasi hindi siya makatulog eh. Kawawa naman siya, no? Experience of anxiety. Gusto niya ng freedom from the devil. Humingi ng tulungan. Pero ano ba yung panghina ng tulong? May kapalit, no? Meron siya offer sa'yo, may kapalit. Loko na. Parang hindi maganda yung kanyang ano. Sabagay, may ano kasi to eh. May influence kasi to eh. Naka-experience sa anxiety, kaya kung ano siguro pinag-iisip niyan. Six of Cups. Pero maganda yung magtulungan, no? Huwag lang tulungan yung, alam nyo, hindi nagbabago. May napanood akong video niya kagabi na tinulungan niya yung evil. So, tatraidorin pa pala siya ng evil sa kabila ng pagtulong niya. So, mahirap din talaga yung tulong ka ng tulong, no? Kumbaga, piliin din. Huwag yung hindi nagbabago. So, yan. 6 of Cups in reverse and 5 of Coins in reverse. Ito talaga yung offer niya sa'yo na hindi ka na igugustin itong past person mo. Ba yan? Bakit naman ganun ang kanyang offer sa'yo? Wala naman siyang ginawa itong the thinking woman sa inyo para maghiwalay kayo ng past person mo. Pero kung yan ang kanyang offer, ewan ko, baka kilala niyo yung past person mo. Kumbinsin niya.
Kumbinsihin niya daw yung past person na naridingan. No? Para manghinayang. Para manghinayang. Loko na. Pwede naman yun na wala nang ganun, no? Hindi na kasi total past person na din. Baka may the one for you na hindi kayo taken for granted. Ang daming good looking sa buong mundo. ang daming madami ka pang makikilala o makikita na mas fit sa'yo. Mas good for you. Kaya siguro nag-end yung relationship ninyo ng past person mo kasi hindi ka naman siguro pinahalagahan yan. Diba? Hindi ka naman importante sa kanya. Hindi ka naman minahal. So, what's the sense? What's the purpose na kapag balikan pa? Pwede mo itong tulungan. At mukhang hindi naman siya gumagawa ng masama. No? Gusto nila makalaya sa devil at sa mga evil na ginawa sa kanya. Kahit wala nang kahit hindi mo natanggapin itong offer niya eh. Kasi maaaring yung pastors may loko-loko naman. So, ano pang gustuin mo doon na magkabalikan kayo, di ba? Kukumbinsihin niya daw. Aloko na. But, kung matulungan mo siya, dali mo simbahan pag hindi hindi naman sa iniisip niya may kapangyarihan ka ma-set free siya sa devil, kundi hindi sa may authority eh. Bakit ganun? May offer siya pero may kapalit na iniisip niya kasi matulungan siya na matanggal yung devil. Matulungan mo siya na matanggal na yung devil. Sa kanya, pwede yun. Dali mo simbahan, pabinditahan si pare. Sa yun. Malay nyo. Di ba? Huwag yung spell ha. Huwag kayo gumawa ng spell. Yan ay under kayo sa control ng devil. Pag spell, any form of spell ha. Basta lahat ng klase ng spell. Conjuration, orasyon, o mga ritual yan ay witchcraft yan, occult. Hindi yan sa Diyos. Panalangin. Basta yan. Matulungan mo daw siya na iniisip niya, matulungan mo siya na ma-set free na siya sa devil. So ba, kailangan niya ito ng tulong eh. Kailangan niya ng tulong. Kaya wala naman itong masamang intention. Gusto nila makalaya sa devil, sa napapahirap sa kanya. Walang masama. No? Tulungan ito. Hindi niya kailangan mag-offer pa ng ano. Kung ako, hindi niya na kailangan mag-offer pa. Ako lang ha. Ewan ko sa inyo. Hindi na kailangan na may offer pa siya eh. May kapalit eh. Pagtulungan, kailangan ng tulong, wala rin masamang intensyon ko. Kung hindi naman backstabber yan, hindi naman traidor yan, hindi ka naman tatraidorin yan. Wala masama tulungan yan. No? Actually,
Clouded ang kanyang isipan ngayon. Sabi ko na nga ba? Clouded. Clouded and confused to. Siyempre, naka-restrict pa nga eh. Kaya masyado siyang para bang confident na masyadong positive. Siguro baka na overconfident. Pero unstable siya. Clouded in judgment niya. Masyado siyang goal-driven. Hindi. Na magtagumpay. Hindi sa i-destroy kaya may destroy. Na magtagumpay siya na hindi. Hindi. Magtagumpay siya. Na magtagumpay na siya na makalaya sa restriction at sa mga nagpapahirap sa kanya. At maging masaya ng buhay na siyempre. Kasi clouded yung isipan niya, stuck siya. Nalilito to, distracted yung isip niya. Nahirapan yan siya, guys. Gusto niya maging masaya na yung buhay niya, maging masayahan siya, hindi na siya na titenga, hindi na siya nag-aantay. Gusto niya maging positive na yung buhay niya. Gusto niya ma-release na tong deceit na ginawa sa kanya. Tanggalin sa kanya. At ito na-atake sa kanya mula na ng power, maging powerless na. Yan. At may offer siya na yung person na to na hindi nagtitake na action sa'yo. Hindi na din ina-isolate yung sarili niya. Pero mukhang hindi active yung life niya. Magkaroon ng union sa inyo. Kasi hindi niya naman kaibigan yung ex-lover mo, kundi kakilala niya. Kaya pala kumbinsin. Kakilala niya daw yan, guys. So, yan. Ito na lamang for collective reading.